explain natin yung sa quiz. So, puwede niyong sabihin sa'kin dito yung kung aling number yung pinaka, ah, imagine if face to face setting tayo, kung alin dito yung pinaka-feeling niyo hindi niyo masasagutan, okey? So, pakisabi po ha, para dun tayo magfo-focus. Pero discuss natin muna ito. Okey. So, nakikita naman po ang screen ko, yung naka-share? Okey, thank you so much. Zoom in natin ng konti. Ayan, okey. So dito class, ang sabi sa problem, determine the value of current flowing in the 12 plus J9. So ito yon, yung current dito ibig sabihin naka-label dito na as I2, kukunin daw sa I2, 'yan. Ngayon ang ginawa dito ay CDR, using CDR. Kung napapansin niyo class, mali yung ginawa niya dito sa pagkuha ng total impedance. So, kung sinabi niyo sa inyong exam na ito'y correct, so mali kayo. Pero kung itinama niyo ito, so possible tama yung inyong maging sagot. So, bakit nga ba mali? So, as you can see, yung 2.79 class, itong resistor dito sa left side, excuse me, hindi siya naka-parallel dito sa dalawa. So, combination siya. Naka-series siya dito kay Z1 at saka Z2. So, ibig sabihin hindi mo dapat siya ire-reciprocal. Didiretsong add mo lang siya dapat dito sa dalawa. So, mali na po agad ito dito pa lamang sa pagkuha ng total impedance. So, ito dapat ay 2.79 plus itong dalawa. So, ito ilalagay ko siya dito sa, saan? Mag-open ako ng PowerPoint for a while for a moment. Give me, para makakita ninyo yung aking tinutukoy. Ayan, okey. So, dapat class yung magiging solution niyo dun ay C sub T is equal to 2.79 plus quantity given dun, 30 minus J40 raised to negative 1 plus 12 plus J9 raised to negative 1, quantity raised to negative 1. So, dapat ganyan po kasi naka-series po yung 2.79 dito sa parallel combination ng dalawa, okey? So, dito pa lang, sa simula pa lang, mali na agad yung solution dito. Okay, so sana napansin niyo yun ha. So, 30 minus 40i raised to negative 1 plus 12 plus 9i raised to negative 1, then raised to negative 1 ulit silang lahat. So, dapat ang magiging answer niyo dito ay C sub t is equal to 17.0135 bar angle 16.9291 ohms. Okay. So, ang final answer, take note, ang final answer natin lagi ay nako-convert sa polar form. Okay. Ko-convert lagi sa polar form. So, ito yung inyong iba-box kung ito yung hinahanap sa problem. So, ang hinahanap naman dito ay yung I2. So, hindi muna natin yan iba-box. Okay. So, pagkakuha natin 'yan, i-make sure niyo na i-save niyo sa calculator since baka gamitin ulit dun sa sunod na, solution, dun sa sunod na part ng solution, okey? Next part, tama naman yung sunod na ginawa niya kaso mali na nga agad yung kanyang say sub t, okey?
So, IT is equal to 136 bar angle 0 over ito, yung C sub T. Dahil I is equal to E over Z. So, magiging answer ay, calcu ko lang, polar form ulit, 7.9937 bar angle -16.9291 amperes. Since hindi pa ito yung ating, final answer, save ulit natin dahil kakailanganin ulit 'yan sa sunod. So, nilagay ko po dito yung naka-round off, pero class, whole number po yung naka-save sa calcu ko. So, ginanyan ko lang para maikli yung isusulat, okey? Sa pagso-solve, whole number lagi. So, using CDR, kunin natin si I2. So, I2 is equal to IT multiplied by Z1 over Z1 plus Z2. Okay? So, ang IT natin, ito na yun, class. So, alpha B. Then, ang Z1 natin, yun yung impedance na hindi nadaanan. Okay? So, dito, yung impedance na hindi niya dinaanan nung I2 is yung kabila, yung 30 minus J40. So, 30 minus J40 over 30 minus J40 plus 12 plus J9. Okay? So, ganyan po dapat. So, kung mabilis po ako mag-discuss, pwede naman ninyong ipaulit sa akin. At para i-explain ko po ulit dahil baka hindi po nakakahabol yung iba. So, kung medyo mabilis po yung discussion natin last time, pasensya na po dahil po medyo nagmamadali na po talaga tayo sa lesson. Okay? So, next week, final exam na. So, pasensya na po talaga. So, ngayon, binibigyan ko na po kayo ng chance para dun sa mga part na hindi nyo po masyado na-gets, pwede po kayong magtanong today. Okay? So, ito po, tuloy na natin si letter B. At multiply na dun sa mga impedance. So, 30 minus 40i. Pag sa calculus, 30 minus 40i, then 12 plus 9i. Yung I nasa dulo ha, para di kayo magkamali. 30 minus 40i. Pero dito sa pagsosolve, dito sa pagsusulat ng solution, J lagi ay nasa unahan. 'Pag malilito. So, the answer should be 7.6565 bar angle -33.6283 degrees ampere. So, this is our final answer dito sa talong na ito. Okay? So, dito class, dahil 'di ba sabi iko-correct mo nga yung solution. Okay, so dapat yung kung saan siya nagsimulang magkamali, dun mo siya unang sisimulan dire-diretso hanggang dulo para maitama mo yung solution. Okay? Kung hindi man niyo na nagawa ng quiz, so alam niyo na kung paano ang gagawin sa final exam. Okay? Any questions, clarifications dito sa tanong na ito? Okay. So, I think, nakuha naman ninyo siguro yung mga answers. So, tantyahin niyo lang ha, kung alin dito sa mga tanong na ito talaga yung if walang buklatan ng notes, if walang mga ChatGPT, alin yung mahirapan kayo. So, makinig kayo para matantya niyo, okey? So, lipat muna ulit tayo dun sa quiz. Okay. So, the next one class, ang papalitan niyo lang diyan is yung phasor at sinusoidal. Since tama na naman yung pagkuha dito nung, total 'no, if I'm not mistaken, tama na 'yan. Yung phasor nga lang niya class, as you can see, excuse me, mali yung pagkaka-plot niya ng phasor diagram. Kasi -pi/6 tayo sa V2, ibig sabihin negative yung angle. So, tatandaan niyo class 'pag negative ang angle, yung ikot niyan ay clockwise. So, dapat dito sa baba nung
first quadrant yung ating V2 at VT. So, ibig sabihin nandito siya sa fourth quadrant dapat. Then same with the sinusoidal waveform, so mali siya. Ang shift dapat nito pakanan dahil mga negative yung mga angle dito. So, eto 'di ba kita niyo nasa kabilang side siya nung, ating nung ating cross section ano, nakalimutan ko ang tawag dun, eh. Tapos, eh, di nasa kabilang side siya na nasa kaliwa. So, ito dahil negative dapat yung angle niyan, dapat nasa right side 'tong pinagsimulan nung ating waveforms. Okay. So, bakit po tatlo yung waveform natin? So, ginawan din po ng waveform yung ating VT or yung V1 plus V2 or VT, ano yung total voltage. Okay. So, any questions, clarifications for this one? Okay. Continue tayo. Ah, the whole batch, same naman kayo ng given dito sa number 1. And napakadali lang naman ito class. So, 10 points nga agad dito. Pero, madali lang 'to kung tutuusin. Basta alam niyo yung formulas, hindi kayo maliligaw. Okay. So, I will, share my screen yung sa PDF, saglit. Ayan, saglit. Mag-she-share screen ako, yung kabila. Ayan, kita na po ito, yung PDF. Okay, thank you. So, bale, ito lang po yung solution natin for number 1. 10 points na agad pero ang dali lang niya. Direct substitution lang siya lahat. So, number 1, kukunin ang frequency. So, remember the formula for frequency, 1/time. Yung total time natin dito para makabuo ng full cycle, 1 full cycle, is nakalagay 20 ms. So, ms, millisecond. Kaya kinonvert lang po siya sa second. Kaya 20 times 10 raised to negative 3, which is equal to 50 hertz. Okay? So, ang kulang lang dito sa solution ko is box. Ayan. Then, number 2, average value over half a cycle. Actually, pwede mo nga 'tong kunin like the conventional dahil ito naman class ay, triangle. So, pwede mo siyang, area, 'di ba yun yung area under the base, under the tawag din, eh, under the graph ba yun? 'Yan, basta ito yung, area na sinasabi ko, 'yan. And then divided by itong base niya, ayan. So, puwede nga 'yan anuhin dahil ang shape naman niya is, triangle 'di ba, 1/2 base times height. So, puwede din 'yun. Pero class, para hindi na kayo mag-iisip at 'di na kayo magde-derive, magsasaalo kayo ng formula. So, the formula for triangular waveform for average value is max value over 2. So, puwede niyo i-check ha, ang nagsabi lang sa'kin ng formula nito ay sila, yung mga students kanina. Check niyo din. So, AVE is max over 2. So, ang max po natin dito or VM is 200 volts. Siya kasi yung nasa peak or nasa taas, tuktok. So, 200 divided by 2, 100 volts. Okay. Nakakasunod pa po? Pa-react naman, baka napapabilis na naman po ako. Okay, thank you. So, RMS, ang formula daw ay max over square root of 3. So, yun ulit ang maximum value, 2,000. Duling na si ma'am, volts pala 'to. 200 volts over square root of 3. So, the answer is 115.4701. And then class, kunin niyo dapat yung whole number nito para walang discrepancy at yun ulit yung kailangan natin dito kay form factor. So, RMS over average. Okay? So, dinivide lang then
we get the form factor. So take note class ha, yung form factor at peak factor natin wala na yung unit kasi nga kung ito'y volts, canceled out na yan. Kaya walang unit ang form factor at peak factor. So for peak factor naman, max over Ave. Okay, as you can see. 200 volts over yung 115.47000538. Okay. So the answer is 1.7321. Any questions, clarifications about dito sa number 1? Sure kayo walang tanong? Pasensya na kayo class, grabe talaga ang antok ko. Ay, wala pang 2:00 inaantok na agad ako sobrang puyat at pagod na 'to. Diyan pa ba kayo? Pa-react na lang kahit papaano man lang may nakakarinig. Ayun, salamat. Salamat sa inyo. Ano, Diyos mio. Actually class, dahil nga, magkuwento nga muna ako at ako'y inaantok. Ay, actually class, 'di ba kung hindi ko pa nabanggit sa inyo ang gumawa ng finals yung kabilang prof, which is yung prof po or instructor po ng section 7 and 8, yung O7 at O8. So medyo iba po yung exam. So naaano naman ako napalitan yung exam talaga dahil, ako na nga yung gumawa ng exam last time nung midterm. Siyempre, hati kami, so I have to give way. Ngayong final siya naman, okey, as a respect naman dun sa instructor. Kaso, iba yung tinuro niyang topic. I don't know why, hindi ko din sure. Kasi yung ginamit ko naman lecture is yung old lectures na, hindi naman kasali yung mga tinuro niya dun sa mga old lectures na ginamit ko, yung old modules. So, iba yung ginawa niyang exam. So, wala yung mga frequency at yung mga waveform. So, suma total hindi siya nagturo ng waveform. Ang tinuro niya ay iba. So, siguro ano niyan, kung sa akin naman, kung sa kanya naman nagsabi, so hindi iba naman yung tinuro ko kaysa sa kanya, parang gano'n, vice versa, magkaiba kami ng tinuro. Kasi hinanap ko sa mga module yung old module, ano, yung mga tinuro niya ngayon is hindi ko siya mahanap. So, ayun, magkaiba tuloy kami, ano. So, mahirap pagka magkaibang prof, ano. Um, so ang gagawin ko na lang class para makabawi ako sa inyo, nasabi ko na din 'to sa previous section, is maglalagay na lang ako ng bonus question and yung bonus question yung sasagutan ninyo. And yung bonus question yun talaga yung tinuro ko, about sa waveform, phasor, frequency. Yun naman kasi talaga dapat class for introduction of AC circuits, yun talaga, ano. So, under pa din ng DC circuits, although kasali din naman 'yun sa'min, tinuro din naman sa amin 'yun nung college, pero hindi siya talaga pang AC. I think, under na ng yung capacitance, inductance, under pa rin nga siya ng DC machines ba o DC circuits, ano. So, napasali siya dito sa exam ni ma'am. So, magdadagdag na lang ako ng bonus question and 'yun yung inyong sasagutan para, um, para naman alam ninyo yung problems. And then siyempre, to be fair naman sa 7 at 8, so hindi ko aalisin yung problems na ginawa ni ma'am. Kasi siguro yun yung alam ng 7 at 8. So kawawa naman sila 'pag pinalitan ko talaga yung lahat, yung exam. Nagkakaintindihan ba tayo? Ayun, so ganun na lang gagawin ko, ha? Wag niyo nang sagutan yung hindi niyo alam doon. Ang sagutan niyo is yung idadagdag ko na lang na bonus. Okay. Pero ang mahirap nga lang dun class is yung MCQ niya ay sabagay 10 points lang naman yung MCQ niya, hindi ko na yun aalisin, 'di hati kami, maggagawa din ako ng 10 points na yung sadyang sa atin, ano. So, para fair, ano. So, yun na lang.
para to be fair naman sa section 7 at 8. Okay, so much for that. Siguro naman ano medyo nagising-gising na at ako, inaantok din. Grabeng puyat at pagod 'tong dinanas ko talaga, dire-diretso na walang pahinga. Okay. Hindi ata ito yung inyong given ano, dahil iniba ko ang given dito sa next problem. Pero dun sa ibang section, ito yung kanila 'no. Ang given nila ay 90 ohms, 150 at 1.35. Tapos sa iba, hati yun, pinaghati ko, tatlong section ganito, tatlong section yung kabilang given. Pero class, same lang naman 'to ng process, iba lang ng given. Pero kung, nakakopya kayo dahil possible naman talaga na dahil talaga namang may magkokopyahan. Kung nakakopya kayo sa ibang seksyon at ganito ang nagawa ninyo, hindi naman inyong exam, so, expect niyo na zero kayo dito. Kasi siyempre mali yung sagot niyo. Kaya kung merong gano'ng case, so alam niyo na ang inyong score. Kaya kailangan ko ma-check-an talaga ang inyong quiz. Pero kung maingat kayo at chine-check niyo, pinabasa niyo na maigi yung given, yung problem, so hindi yung mangyayari sa inyo, okey? So let us, start, 'yan. I-resolve ko na lang siya dito sa kabilang PowerPoint. Teka lang, give me a moment. Gagawin ko nga lang white 'tong aking PowerPoint para mas kita. Okey, i-re-share ko lang. Nasaan na ba 'yun? Nawala, wait. Okay, so bale ito class, I think ito yung sa inyong exam. So the given is 80 ohms, inductive reactance of 165 ohms, the supply current is 1.55, bar angle 0. Okay. So yan po yung sa inyo, yan po yung ating sasagutan today. Okay. Ayan, okay. So let us draw the circuit first. So required 'yun ha, nakalagay po doon sa problem, draw the circuit. Kaya 'pag hindi po kayo nag-drawing ng circuit do'n at or kaya mali yung drawing niyo, so siyempre may deduction po 'yun. Okay. So, 'yun po ay series RL. So ganito po dapat yung itsura niya, okey? 'Yan. Pasensya na sa pagdo-drawing ni ma'am, okey. So wala naman tayong given na voltage kasi kukunin pa nga natin 'yun, pero may given tayong current or supply current which is T is equal to 1.55 bar angle 0 ampere. Then ang R natin ay 80, ang X sub L natin ay 165 ohm, okey? And then ano pang given? Yun lang naman 3 ang given. Ang kukunin letter A ay voltage, supply voltage or E or V, 'yan. Then letter B, ang kukunin daw ay, ano sabi, voltage across the inductance and circuit phase angle. So, E sub L and then letter C ay circuit phase angle. So, ito letter V or E is equal to, ang tanda ko kasi laging formula ay ito. So, derive ko na lang. I is equal to E over Z. So, bale, ang E natin ay Z. Okay? So, E
ay equal to current multiplied by impedance. So, lagay natin ang impedance, palitan natin ng color muna. Ang impedance ay Z is equal to R plus minus JX sub L. Since ito class ay RL, resistor at saka inductor, so ito ay magiging R plus JX sub L, R plus. Okay? Bale, ang magiging Z natin is equal to 80 plus J165 ohms. So, meron na tayong Z at meron na tayong I. Kunin na natin ang E or supply voltage. So, E is equal to 1.55 bar angle 0 multiplied by 80 plus 16 J165 ohms. So, E is equal to, so nga pala class, pagka complex number or polar form, rectangular form yung ating mga given, so ibig sabihin complex numbers yung gagamitin mo lahat para consistent. So 1.55 bar angle 0 multiplied by 80 plus 165i. Pag sa calcu, take note, yung I ay nasa dulo, yung J na yon. Okay? And lagi, naka-polar form ang ating final answer. So, pwedeng diretso ng polar form, which is 284.2254 bar angle, 64.1336 degrees. Huwag kakalimutan na unit, which is volts. Okay? Box na natin to since isa to sa final answer. Okay? So, meron na tayong letter A. Letter B naman class, E sub L. So, ato na may series lang, ang ating current ay iisa. So, IT multiplied by X sub L. So, E sub L is equal to 1.55 bar angle 0 multiplied by X sub L. Ang X sub L natin ay ito. So, gawin na natin siya na complex number din, like naka-complex 'to. So, yan ay positive J165 ohms. So, 1.55 bar angle 0 multiplied by 165i pag sa calcu. So, kunin ulit ang polar form. The answer is 255.75 bar angle 90 degrees volts. So, pagka walang bar angle, so deduction po ulit yon. Dapat ay kompleto. Since ito ay naka-polar form, dapat ito ay naka-polar form or rectangular form din. Complex number, parehas. Okay? So, careful dun ha. Then, letter C, circuit phase angle. So ito class, para mas madali nga sa inyo, kung hindi ko pa 'to nabanggit sa inyo, meron tayong tinatawag 'di ba na impedance triangle, okay? So pwede kayong gumamit ng SOHCAHTOA para makuha yung circuit phase angle natin, okay? Pwede kayong mamili kung sin theta, cosine theta, or tangent of theta, okay? Basta alam niyo yung, position ng mga values dito sa ating triangle or alam niyo ang impedance triangle. 'Pag kasi sinabing circuit phase angle, yun yung kabuoang phase angle ng kabuuan ng circuit. Okay? So, hindi siya phase angle lang ng voltage, phase angle lang ng, E sub L or ng current. So, circuit phase angle ng kabuuan ng circuit. Okay? So, saan siya makukuha? Dito sa ating theta dito sa ating impedance triangle. So, sa pamamagitan nga nitong tatlong 'to maalim. Although, I think, nakuha na natin 'yan dito. I think same lang din 'yan dito. Pero kailangan natin lagyan ng solution. So, theta is equal to arctangent. Magnitude lang gamitin natin. Arctangent x over r. So, theta is equal to arctangent. Ang x ay anong value ng x? Nakuha na natin, 'di ba? Ito, 165 over 80. So, theta is arctan over 165 over 80. So, yun nga, parehas lang nito, pero kailangan ng solution, kaya ilalagay natin ay ganito, 64.1336
degrees. So ito class ay lagging dahil ito ay positive or kaya naman ito ay dahil ayan ay inductor, inductance. So don't forget to put leading or lagging do'n sa inyong angle. So saan nga nilalagay na leading or lagging? So dito sa theta, sa power factor at saka sa Q. Okay? So laging nakalagay na kung siya ba leading or lagging. Take note of that. Okay. So any questions, clarifications, with the solution? Nakuha ga, ganito din ba ang sagot ninyo or iba? Hello? Tama ba ang solusyon ninyo sa quiz? Puwede naman pong sa in-call messages na lang sumagot. Rinig pa po ba ako? Wala po kasi nagre-response. Hello? Ayun, may nag-response. So, tama siya ibig sabihin. So, how about the others? Pa-react naman po kung nandidito pa. Ayun, may ilan-ilan. Salamat po ng marami. Okey, wag kakalimutan magpasa po mamaya ng assignment, ha? Okay. So, let us proceed since, parang wala naman atang tanong. Puwede magtanong kung may tanong, ha? So, yung mga sinasabi kong mga take note, i-take note niyo talaga, tatandaan niyo, ibig sabihin dahil yun yung mga kailangan niyong gawin sa exam dun sa mga pagso-solve. Okey? Insert lang ulit ako. Excuse me. Dumighay na si ma'am, hindi pa naman nakain. Ano kaya yun? Saglit, represent natin ulit ang quiz. Ayan. So, we have here, different ulit yung given niyo, pero same process lang naman. Eto, ayan. And parehas lang naman din 'to sa yung sa network analysis, parehas lang. So, dito nag-iba lang din ulit ako ng given, ano. So, iniba ko lang ang value for current and the voltage. Okay. Ayan. So, determine the active power, reactive power, impedance, at apparent power and draw the power triangle. Okay. Saglit lang class. Wait lang. Kung ako'y naiihi na. Kailangan muna natin mag-CR break. Baka naman mapaihi pa si ma'am din eh. Ano, i-present ko lang yung isa para ready na. Dito natin isa-solve yung next problem. Okay. CR break muna tayo class. Balik tayo ng mga, 45 para ano, 7 minutes at least. 'To sakto. Mga 10:45 balik na tayo ulit dito. Okay. So, you can have your snacks or mag-CR din. Thank you. Continue natin.
Okay, class. So, I hope nakaka-rest ng kaunti. Nahahawa na ata kayo sa kakapuyan ko. Kapoy na kapoy talaga ako, class. Abod. Hmm, kapagod na buhay. Okay. So, naririnig na po ulit. Pa-react na lang ako at paano. Salamat po. Continue tayo. Okay. So, dapat ito yung magiging sagot mo. Ito yung laman ng solution mo din sa isang number doon. Dun sa number 3. Okay. No. So, the given for that is 8.5 bar angle. Hindi ko naman ata pinalitan yung angle. So, the angle is pi over 4. Negative pi over 4. Then, yung V niya ay 190 at pi over 4. Check ulit. Ayun. So, pag kinonvert to, ang pi over 4 is 45. If I'm not mistaken, check nyo lang. That ay 15 degrees. So, class, yan po ang given dyan ay naka-instantaneous. Ay, sorry. 'Di pala nakababa yung mic ko. 'Yan, mas rinig na ga. So, 'yan, okay, naka-instantaneous po 'yun ha, yung given, instantaneous equation, okay. 'Pag naka-instantaneous equation, lowercase yung ano niya, and then eto class, yung mga value ay m sin omega t, tapos yung voltage Vm sin omega t, okay. Ibig sabihin class, yung value dun naka-maximum. Take note sa power I RMS, V RMS, okay. RMS po yung ating current at voltage. Kaya kung ang given ay ganito naka-instantaneous, convert nyo sa RMS. So, ibig sabihin class, ang magiging ano natin dyan is I is equal to 8.5 over square root of 2 bar angle negative 45 degrees ampere. Then, ang voltage natin ay 190 bar angle over square root of 2 bar angle 15 degrees volts. Okay? So, pagka mag-i-input kayo ng ganyan sa calculator, yung diretsong ganyan na itsura, um, ililipat niyo yung ano dun sa mismong gilid nitong 190 over square root of 2 dito. 'Di ka meron yung parang nagbi-blink na ano dun sa calcu, and then saka niyo ilalagay yung bar angle 15. Kasi pagka diniretso niyong lagay lang, napupunta yung bar angle dito sa tabi ni 190, ano. Or kaya naman kung hindi niyo alam yung technique na yun, divide niyo muna sa square root of 2, and then yung kunin niyo yung values then saka bar angle 15, ano. So, try ko nga ipakita sa inyo dito sa calcu dito. Hindi ko sure kung, gagana siya ha, dahil iba 'to, hindi may bayad kasi yung Casio. Saglit, para makita niyo yung sinasabi kong ginagawa sa calculator. Ano ba yun? Eto, eto. Kita niyo na po yung calculator, ayun. So, ito yung sinasabi ko ha. Clear muna natin. Tapos check ko kung 'yan, naka-complex. Then ang sinasabi ko po ito, halimbawa 190 over square root of 2. Then ang ginagawa ko sa kanya, 'yan, pinupunta ko muna dun yung 'di yan, eh, nakaganyan. Pinapapunta ko muna dun sa gilid niya yung bang tawag dun, para dun siya mag-type yung bar angle. 'Yan, para maging ganyan. Then 15 equals. Then convert, shift to.
dito, 5 dito. Yun ang answer, 134 'pag kinonvert. So, gano'n ako mag-type para dire-diretso, okey? So, balik muna tayo do'n para bago natin siya i-calcu. Stop presenting. Baka makita ninyo ang exam. Quit ko muna yung exam. Ayan, i-entire screen ko na. Ayan, lipat tayo ngayon dito, okey? So ito pinakukuha lahat yung power triangle tsaka lahat nung mga power pati impedance, okey? Kunin muna natin ngayon yung impedance. Si Z kasi 'di ba, EI if I'm not no, 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 sorry. I is equal to E over Z. So Z is equal to E over I. Since hindi naman required na naka-RMS kay Z, lagay lang natin na E is equal to 190 bar angle 15 over 8.5 bar angle negative 45 degrees. So Z, 'di ba kailangan din kasi ang impedance. So yun yung letter A. So Z is equal to 190 bar angle 15 over 8.5 bar angle negative 45. So the answer in polar form dapat is 22.3529 bar angle 60 degrees. Huwag kakalimutan yung unit which is ohms. O box nyo na yan. Final answer yan. Then the next one, ito yung technique natin dahil complex numbers yung ating ginagamit. So, S is equal to EI or apparent power equal to voltage multiplied by current. Ngayon, pipili lang kayo ng i-conjugate. So, ang pinipili ko lagi dito is itong I dahil nga nang may negative siya, ginagawa ko lang siyang positive. So, ang mangyayari, 8.5 over square root of 2 bar angle 45 degrees multiplied by 190 over square root of 2 bar angle 15 degrees. Okay? So, S is equal to, so ito po naka-conjugate yung I. Ito yung I natin. Okay? So, nauna ko lang siyang isulat. Pero siya yung naka-conjugate. So, pagka aanuhin natin yan sa calcu, try natin, clear. So, ganito siya. Unahin na natin voltage. 190 over square root of 2. Tapos pinapupunta ko lang dito, yan, para dun yung bar angle, shift bar angle 15. Then another one, 8.5 over square root of 2. Then ganun ulit, papuntahin ulit din yung ano bang tawag dun. Then shift bar angle 45 kasi conjugate na yan, binaligtad lang yung sign. Then equals. So yan na yung answer for 03.75. Anong sunod? Plus 699.3155 plus J 699, sorry. 699.3155 volt ampere. So check nga natin, lumabas. Okay, so that's correct. Pero hindi pa 'to ang final answer. So convert muna natin 'yan sa um, polar. Shift to 5 dito. So 807.5 bar angle 60. So 807.5 bar angle 60 degrees volt ampere. So this is our apparent power. Okay? Pag kukunin nyo si true power or active power, so P is equal to 403.75 watts. So yun na po yun. And then our Q is equal to 699.3155 var. Pero determine nyo kung siya ay leading or lagging. Okay? So class, kunin lang natin. Nandito yon, tie.
Power in AC 'to, eh, para lang ma-recall niyo. Saglit hanapin ko lang. Ayan, okey. So 'di ba class nag-current conjugate tayo para ma-determine kung ang ating circuit ay leading or lagging. 'Pag ang theta and Q ay positive, so PF is lagging. If theta and Q are negative, PF is, leading or leading sila. So 'di ba current conjugate ang ginawa natin, so siya ay lagging dahil positive yung ating lumabas sa ating solution. So, ibig sabihin ang magiging final answer natin dito sa Q, 699.3155 bar, comma, lagging. Huwag niyong kakalimutan lagyan, i-indicate kung siya ba ay leading or lagging. Okay? So, pagka hindi niyo nilagyan, kulang ang inyong answer. So, may sinabi pa dun class na um, draw the power triangle. Ibig sabihin, ito-drawing niyo din. Kasali din siya sa hinahanap. Okay? Okay. So, pagkakuha niyo 'yun, nabuksan niyo na um, yung mga answer, do-drawing niyo naman yung power triangle. So, ganito siya, yung S is equal to 807.5 volt ampere, tama ba? Check natin, okay. P is equal to 403.75 watts, then Q is equal to 699.3155 bar, comma, laging. And then meron pa tayong isa, si theta kailangan nating kunin siya or yung PF natin. Dahil para kumpleto yung ating power triangle. Okay? So, theta is equal to, pwede kayo mamili ulit class. So, katawa lang ulit to. Okay? Gamitin naman natin ngayon i-cosine. So, cosine, arc cosine, ang adjacent ay P, ang hypotenuse ay S, P over S. So, arc cosine, ang P natin ay 403.75 over 807.5. Yung kanilang magnitude lang, hindi na kailangan ng naka-polar form. So, theta is equal to, where is our calculator? So, arc cosine, clear muna. So, saan ba yun? Shift cosine 403.75 over 807.5 equal to 60 degrees. Indicate ulit, so lagging. Yan. So, dito siya. Ayan. So, laki-lakihan niyo na lang yung inyong triangle para kasya. Huwag niyong gayahin 'to na sumikip tuloy yung aking, um, sagot. Ano, ayan. So, kita po, may tanong po. Okay. So, sure kayo wala kayong tanong? Miss Pitong? Ma'am, papabalik lang po dun sa slide po ng mga conjugate po. Yung sa mga current po. Pag kuwari current conjugate. Okay. Kung Pero yan naman kasi ay nandun din sa in-upload ko, yung summary, yung mahabang marami-marami, nandudun din yun. Sample properties, saan ba yun? RLC 'to. Readmittance method sa parallel. Ayan. Nandun din.
Sa in-upload ko sa inyo, hindi niyo binabasa siguro. Pinagkasulat-sulat ko pa naman 'yun. Okey, tatandaan ha 'pag conjugate, babaliktarin niyo lang ang sign ng angle 'pag naka-polar form. 'Pag naman, tawag din, anong tawag din, rectangular form, aring may 5 + J4, rectangular form po 'yan ng complex. Ibig sabihin, papalitan mo lang yung sign niyan. So, kagaya niyan, 5 + J4 ginawa lang siyang 5 - J4. Okey. So, pasensya na kayo dahil baka nga naman pala hindi ko pa 'to nabanggit sa inyo. So, buti na lang nagre-review tayo ngayon para yung mga hindi ko nabanggit sa inyo last time, so nare-review ko ngayon. So, pasensya na. Baka naman matakot na magtanong 'to talaga si ma'am, napaka-atribida. So, yun. Okey. Meron din nga pala diyan sa calculator na conjugate. So, ta-try ko muna dito kung meron dito sa calcul na ito. 'Yan, meron nga. Try natin gamitin. Meron din ito sa mga kasyo, ayan. So, ganito po siya, shift, maglagay muna tayo ng ito, halimbawa 7 + 8i, 'yan. Then shift to conjugate, saan na, answer, 'yan. Naging 7 - 8i siya. Halimbawa, kailangan mong i-conjugate yung value then sobrang haba, ayun, gawin mo lang yung gano'n, yung parang kukunin mo yung answer na lang para yun na yung ilalagay mo dun, para hindi mo na siya ita-type isa-isa. Okey, for example, eto, 'tong nakuha nating ito, maglagay nga tayo ng isa para makita ninyo. 8 shift bar angle, 90, then 7, bar angle 25. 'Yan, kita niyo sobrang haba ng sagot. Gawin natin shift to conjugate, answer equals, ayun, conjugate na siya. So, itong conjugate dito sa calculator yung shift to 'yan dun sa kasyo sa iba. Puwede niyo 'yang gamitin pagka ganyan na sobrang haba nung value, 'di ba, bawal tayo mag-round off. Puwedeng gamitin 'pag sobrang haba ng value, then iko-conjugate mo siya, 'yan. 'Yun po yung purpose nun. Okey. So anyways, kung malinaw na dito, let us continue. Ayan. So ang next problem natin dito class is same lang naman 'to sa lahat. Pero, parang nag-request yung kabilang section na Kirchhoff's laws daw yung i-ano dahil baka daw, parang nalilito daw sila 'pag Kirchhoff's. Ang Maxwell's mesh naman kasi, tingin ko gamay na gamay niyo na 'yan since marami tayong ganyan noong midterm exam, no midterms. So, i-solve ko siya using Kirchhoff's laws, okey? Dito na natin siya i-solve sa, PowerPoint ulit. Screenshot ko lang 'to, saglit. Nawala na naman yung aking ano, ayan.
Ayan, Kirchhoff's laws natin 'to. Possible naman 'to class 'pag sa exam, ang ipapakuha ay tatlong current, tatlong branch circuit current, yun medyo madami-dami na yun. And or kaya naman tatlong mesh na siya. Ano, ibig sabihin tatlong yung kagaya nung dati tatluhan na. So, possible yun ang lumabas sa exam. So, using Kirchhoff's laws, let us label first the node. Ba't ayaw? Ayun. Node A and then label the loop 1, loop 2. Okay. So, let us label the other branch circuit currents. Kasi meron lang itong I, yun kasi yung pinakakuha. So, syempre meron din tayong nadaloy dito at meron din dito. So, let us label that as I1, then ito yung ating I2, then ito yung I, which is yun yung required. Okay? So, bago ang lahat, KCL muna tayo at node A. So, tatandaan class, current entering equal to current leaving or kaya naman lahat ng current entering class ay positive, lahat ng leaving ay negative. Okay, so paano malaman kung entering? Ibig sabihin, yung direction niya papunta dun sa node which is ito. Pag naman leaving or paalis, ibig sabihin yung direction niya away from the node or kagaya nito, papunta siya dito, palayo dito sa ating node A. Okay? So, current entering, so entering is I1, leaving ang I at saka I2. Okay? So, yan po. Current entering equal to current leaving or positive yung entering, negative si leaving. Okay? So, ganyan po. Parehas lang yan. Itong dalawang to, transpose mo lang sa kabila, same lang dito sa unahang equation. Okay? So, this is our first equation. Okay? Then let us continue KVL at loop 1. So remember class along negative against positive. Along the loop against the loop. So ang loop natin class is clockwise. So review lang to ha. Alam kong familiar na kayo dito. Clockwise yung loop natin. So pagka sumabay yung ating direction of the current, yung branch circuit current, dun sa ating clockwise na loop, negative siya. And then 'pag naman dito sa voltage source, 'pag unang dumaan sa negative papuntang positive, positive. 'Pag naman ganito, 'pag ganyan, negative to positive, siya naman ay negative. Okay. So recall, since are positive, negative to positive, so that would be 100 bar angle 0. Then ito naman sumabay sila parehas, 'pag ganyan. So walang sumalubong dito sa direksyon ng loop. So lahat 'yan ay negative. So negative 5I1, then negative J8 I2 equal to 0. So this is our second equation pero ayusin lang muna natin na nasa kabila itong ating, yung kumbaga yung constant natin dati So kung transpose natin 'to, para hindi kayo malito lalagay ko ta-transpose natin sa kabila. Then magpa-positive sila, maiiwan si 100 bar angle 0. Then pinag-shift ko lang, palit ko lang ng ayos. So magiging ganito siya, 5I1 plus negative J8 I2 equal to 100 bar angle 0. So yan po yon. Equation 2. Okay? Then, next po, KVL again at loop 2. Ito naman kabila. So ito sumabay. Ito naman, ito pa ganito siya 'di ba? Tas ito pa ganito. So siya ay nagsalubong. So negative yung unahan, 8 plus J6, negative 8 plus J6 ay, then positive tong kabila. So plus negative J8 I2 equal to 0. So this is our equation
3. Okay. So, meron na tayong equation, may partial points na kayo. Pero, paano yung kasunod? Puwede naman kayo dito mag-elimination or kaya mag 3 by 3. So, 3 equations, 3 unknown. Puwede din naman. Medyo mahaba nga lang. Ang hinahanap lang naman dito, ay ano. So, gawin natin, eto kasi I at I2. So, eto naman I1 at I2. Eh, ang kailangan natin puwede natin i-substitute ito dito para makuha natin na I at I2 lang, parehas sila. Okay, substitution muna. So, 5 times I plus I2 plus negative J8 I2 equal to 100 bar angle 0. So, distribute lang natin. So, magiging 5I plus 5I2 plus negative J8 I2 equal to 100 bar angle 0. Okay? Pagsamahin lang natin yung like terms. So, ang like terms ay ito at ito. So, magiging 5I plus 5 minus J8 I2 equal to 100 bar angle 0. So, now we have a new equation. Okay? So, napapabilis ka po ako. Nakakahabol ka po. Okay pa kayo? Okay. So, nag-substitute lang tayo ng equation galing dun sa KCL ha. So, now, we have to continue. Kunin natin ang, matrix. Ano, so D is equal to, yung I muna unahin natin. So, negative 8 plus J6, then negative J8. Tapos ito naman yung I dito ay 5, tapos 5 minus J8 naman yung sa I2. Then equal to 0 and 100 bar angle 0 degrees. Yan. So, meron na tayong matrix for determinant. Kunin natin yung mismong determinant. Okay? So, dito class, ibahin ko lang yung color para ma-imagine nyo. So, ang ginagawa natin sa 2 by 2 matrix, eto, from left to right, siya yung mauuna, multiply mo, multiply, and then, sunod ay ito, ibahin natin yung color. Yan. Sunod ay ito, multiply ulit from right to left and then kukunin yung difference. Okay? So, pagsusulat natin yan, ganito siya. Bahin natin yung color. So, una ay left to right. So, itong blue. So, negative 18 plus J6 multiplied by 5 minus J8 minus, ito namang violet, negative J8 multiplied by 5 equal to, yun na yung ating determinant. Okay? Ano ka nga yun? 8 lang pala yun, ba't ganun eh? Nagkamali ako ng sulat. Careful kayo ha, 8 lang to. Yan. So, 8 plus 6i pag sa calcu, then 5 minus 8i minus negative 8i times 5. So, this is correct. So, negative 88 plus J74. So, this is our determinant. Okay pa ba kayo dyan? Okay. So, may determinant na tayo. Kunin naman natin ngayon si I. Okay? So, pag kukunin yun, di ba matrix yung ating ginagamit, dilipat mo lang yung one column matrix natin dun sa column ni I. Okay? So, ang column ni I dito, class, ay ito. Ito si I at ito si I2. So, lilipat lang natin ito dun sa column ni I para makuha natin siya. So, ibig sabihin ito yung magiging 0, 100 bar angle 0. Then, remain yung iba. Negative J8 minus J8.
So, ito ay negative J8, then 5 minus J8. Okay. So, ganun lang ulit po ang process. Yan. Yan, multiply. And then get the difference. So, ito munang blue. So, 0 na siya kasi 0 times 5 minus J8, 0. Then, minus so negative J8 multiplied by 100 bar angle 0. So, if I'm not mistaken, ang sagot lang dito 800 I. Okay, so correct. Or J800 or 800 I over negative 88 plus J74. Check natin. Okay, so that is correct. So divided by negative 88 plus 74I. So kunin na natin ang polar form, diretso na. Dahil ito na yung final answer, I is equal to 6.9578 bar angle negative 49.9392 degrees ampere. So this is our final answer for this problem. Okay? So madali lang 'to class since iisa lang yung hinahanap, ano. So 'pag nakuha mo yung isang current, yun na, okay? So any questions, clarifications? Ayan. Sayang kung may lumabis pang hongkay ako, papa-ano sana ako, papa-giveaway, char. Kamahal pala ng hongtay dito class ano, kalahati ang tubo, eh. Hello? May tanong po ba? Sure kayo? Kaya na kaya 'yan ng walang buklatan, no formulas, ano lang, no ChatGPT, kaya na kaya? So, magpa-practice kayo sa bahay ha, check niyo kung kaya niyo ng i-solve ito ng walang tinginan. Kasi siyempre sa final exam, so wala na pong tinginan, closed book examination po tayo. Okay, so this is the last. Ito na yung sagot sa inyong quiz. So, you already know now kung tumama ba kayo ng sagot or hindi. So, ito dapat yung makikita kong solution. Kung may kulang, deduction, may rubrics naman tayo. Same no same noong first quiz yung rubrics. So, meron naman kayong partial points if ever man. Pero pagka maling problem yung nasagutan, pang sa ibang section, so alam niyo na na yun po ay walang points. Okay? So, mali pong problem yung ginawa. Okay? And then, mag-try po ako dito, mag-try po kayo class sa inyong calculator kung puwedeng i-caltech kahit naka-complex numbers. Okay? So, hindi ko po kasi sure kung puwede siyang i-shortcut. Kasi, baka sa exam 3 equations, 3 unknown yung lumabas dito sa network analysis. Okay. So, mag-practice po. I-recall nga natin para sure. Ayan, recall natin pagka yung basket weave method pagka 3 equations, 3 unknown sa matrix. Okay. 3 equations, 3 unknown is ganito po siya. For example, ay 1, 0, 2, 2, 1, 3, 0, 3, 1. Okay? So, 3 by 3. Paano kunin ang determinant niyan? Okay? Basket weave method,
is ganito po. Uulitin mo yung first, 2 columns, then gagawa ka ng parang basket na style ano. So, ibahin natin yung color. For example, ito ay 1, 2, 0, 0, 1, 3, 2, 3, 1. Ulitin mo yung first 2. So, 1, 2, 0, 0, 1, 3. Then, let us draw a basket weave. So, ito, lalagyan natin ng line. Then, ito naman sa kabila, yung magkakatapat. So, ganun pa rin ang style natin dito, class. Okay? Uunahin natin yung left to right na diagonals, and then minus the negative of yung right to left na diagonals. Okay? So, magiging ganito siya. 1 times 1 times 1 plus 0 times 3 times 0 plus 2 times 2 times 3. Yan. Then minus the negative of itong magiging sagot natin. So ito ay 0 times 2 times 1, 0 na yan. So nilagay ko lang ito ay 0 na din naman yan. Then plus 1 times 3 times 3. Then ito 0 na ulit kasi may 0 na, plus 0. Okay? So ang magiging answer natin dito sa unahan, puwede naman paghiwalayin muna. 'Di yan ay 1 times 1 times 1, di 1 lang yan. Plus 0, plus 2 times 2 times 3, di 13. Ito ay 13. Tas yung dulo naman ay 0 plus 3 times 3 times 1 plus 0 ulit, eh, di 9. Pero ine-negative mo siya, di magiging 13, dapat ari plus. So 13 plus the negative of this, so -9 parang magiging minus na din. So 13 minus 9 is 4. So yun na yung determinant. So ganyan po 'pag basket weave method. So not sure, if kaya 'to sa shortcut sa Calcu ng naka-complex number. So kailangan kasi complex number tayo. So kaya po tinuturo ko 'to in case, okey, in case ganito ang lumabas. So kailangan alam niyo din yung mano-mano. Actually madali lang naman lalo 'pag puro zero zero 'di ba? Kaso yun nga lang, 'di natin sure kung ang lalabas ay puro zero zero. Okey? So, any questions, clarifications? Sa assignment po ba tapos na? May nagtatanong kung kailangan ba kita ba yung mukha. Kung ang ginawa niyo class is yung parang kagaya dito sa Zoom or sa Google Meet na pag-explain, mas maganda po na on-cam para alam ko agad kung sino yon. Ano, para madali ko makita kung sino yung naggawa or hindi. So 'pag 'di ko kayo nakita sa video, alam niyo na deduction yun. Deduction yun sa inyong, grade. Hindi naman sa kabuuan ng group ko ide-deduct. Um, Pag-iisipan ko pa kung kabuuan sa group para ma-improve yung inyong group, yung inyong performance as a group. So halimbawa wala ang isa, so damay buong group, pag-isipan ko gano'n, ano. So kasi group task naman 'yan, so 'yun deduction sa inyo. Kasi ang group task, so iisa ang grade niyo dapat diyan. So pagka nagka-deduction, eh, di deduction lahat. Kahit pa dun sa, pansin niyo dun sa inyong assignment dati kung naibalik ko sa inyo yung assignment niyo, 'di ba hinati-hati niyo yung gawa niyon. So tapos meron ako na-checkan na hindi okey yung gawa. So yung kabuuan ng grade is affected. So ganun naman lagi. So sana lahat po ng group members ay nagpa-participate or nagawa. Ano, okey. So wala na pong tanong, may tanong po?
Sa assignment, nag-request po yung O4 pala kanina na magbigay daw ako ng pointers. So sige, I will do my best na makapagbigay this week. And magpapapirma na po ako ng exam niyo today. Aayusin ko lang talaga at ano, baka wala kayong maisagot dun sa ibang part na ano, na yung gawa ni ma'am. Sa iba nga yung tinuro niya kasi. Pero nagkaisa naman kami na hindi na namin isinali sa solving ang power factor correction kasi nga medyo mahaba yun, hindi na namin kinaya talaga i-discuss pa. Okay, so pa-react na lang po ulit ng any reactions kung okay na at wala ng tanong. Wala ng tanong talaga yan, Okay. So, mahaba pa yung time natin, remaining time, puwedeng maggawa kayo ng inyong other assignment or tasks or kaya naman kung hindi pa tapos sa assignment ko, mamaya na po ang deadline. So, pakitapos na po ng assignment at problem set later, for later ano. So, use your time wisely. God bless you on your exams next week. Next week na ang finals. And thank you so much for this sem. So, 'pag nagkita pa tayo ulit, alam niyo na baka removals kayo. Pero kung hindi na tayo magkita ulit this sem, so okay, pasado na siguro 'yon ano. So 'yun po. Salamat. Thank you po, ma'am.